Panukalang batas na nagbabawal sa pag-aresto para sa layunin ng pagsuko sa isang dayuhang jurisdiksyon ng kahit sinong tao na nasa Pilipinas kung walang warrant galing sa lokal na hukuman. Ipinagbabawal din ang kanilang pagsuko sa jurisdiksyon ng dayuhang hindi kinikilala ng bansa. Oy! Grabe siya. Oo. PRRD Act? What the hell? Nakakadiri si Amy. But anyway, alam naman natin kung bakit niya isinulat to, itong PRRD Act na pinangalan pa kay FPRRD. Ano ba kayo? Oo, ba't niyo binabago ang sistema ng jurisdiction, binabago niyo ang justice system ng Pilipinas para lang sa isang drug lord? Ba't kayo ganyan? Nabasa niyo na ba yun? Itong bago isinulong na panukalang batas ni Amy Lacson. Grabe. Talk about padrino. Ito yung sinulat na batas ni Amy Marcos. Nakakatawa. Pakita ko sa inyo. Yan nakita nyo yan. PRRD Act. What the hell? Ano kabalbalan na naman to? Nakakadiri si Amy. Senate Bill number 557. PRRD Act. Panukalang batas na nagbabawal sa pag-aresto para sa layunin ng pagsuko sa isang dayuhang jurisdiksyon ng kahit sinong tao na nasa Pilipinas kung walang warrant galing sa lokal na hukuman. Ipinagbabawal din ang kanilang pagsuko sa jurisdiksyon ng dayuhang hindi kinikilala ng bansa. Oy! Grabe siya. Oo. But anyway, alam naman natin kung bakit niya isinulat to, itong PRRD Act na pinangalan pa kay FPRRD. Ano ba kayo? Oo, ba't niyo binabago ang sistema ng jurisdiction, binabago niyo ang justice system ng Pilipinas para lang sa isang drug lord? Ba't kayo ganyan? As if may legal effect ito moving forward. Wala naman. Ang epekto lang naman ito, halimbawa maisabatas to kung medyo hindi naman bobo si PBBM para pirmahan to. Let's say merong aanga-angang presidente in the future in the form of Sara Duterte na pipirma dito. Let's say lang manalo si Sara Duterte. Pipirmahan niya to. Very self-serving yan. Sila lang naman na may warrant of arrest eh. At saka si Senator Amy, kung magpapanukala ka na rin lang naman ang batas, pinangalan mo pa kay Rodrigo Duterte. Gusto niya kasi i-sensationalize eh. Yun ang punto niyan, mga kababayan. I don't think seryoso si Senator Amy dyan sa batas na yan. Parang nakikipaglokohan lang siya. Parang nagpapabida lang siya sa mga DDS para masabi ng mga DDS, oo, kakampi natin talaga si Amy. As if. Alam niyo mga kababayan, kasi kung totoong gusto niyang i-improve ang justice system ng batas, hindi na niya ipapangalan yan kay Digong. Bakit? Kasi mga kababayan, pwede naman niyang amyendahan yung RA 9851. Writing a bill to amend the provisions of RA 9851 Section 17. Tapos amyendahan niya to, itong parte na to. Nag-iisang paragraph. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, kung nag-iisip ng matino si Amy Lacson, meron na ho kasing batas dyan. Meron na ho tayong batas sa extradition. Meron na hong guidelines sa extradition. Hindi na ho kailangan yan. At sa extradition mga kababayan, kailangan ho talaga kailangan dalhin muna sa korte ng Pilipinas bago may i-extradite. Oo. Buti ni Race ni Gladys Pangilinan, yung quote, kahit sinong tao na nasa Pilipinas. So anong gusto mong gawin? Maging taguan ng Pilipinas ng mga kriminal? Kahit sinong tao Hindi naman sinabing Filipino citizen Bobo mo talaga, Amy. Kaya ako mga kababayan, hindi talaga ako naniniwalang anak siya ni na anak siya ni Apo Lakay. Kasi ganito siya mag-isip. Sige, eto na lang. Meron akong hamon sa mga kaalyado ni Senator Amy Marcos. Di ba? Si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, o yung magkapatid na Cayetano, Jinggoy Estrada, at lahat sila, yung magkapatid na Villar, o yung mga kaalyado ni Amy Marcos. Tanong, paano makakatulong ito sa kahirapan ng bansa?
Paano makakatulong ito sa gutom? Paano makakatulong ito sa ekonomiya? Sige nga, pakisagot. Si Marcoleta, isa pa yan. Makakain ba to? Maliban sa meron ng batas, meron na ho talaga kasing batas sa extradition. Kung talagang seryoso siya, amyendahan niya tong nag-iisang paragraph ng RA 9851 Section 17. Ito kasi yung ginamit para isuko si Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng ICC. Ito, aamyendahan mo lang to. Amending the provisions of RA 9851 Section 17 paragraph PAC in the interest of justice blah 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 to blah 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 whatever yung amendment is. Di ba? Hindi ko naiintindihan ba't kailangan pang sumulat ng hiwalay na batas? Kung meron ng batas sa extradition, meron naman tayong mga treaties. Pangalawa, mga kababayan, this runs counter sa isang prinsipyo ng ating konstitusyon na the Philippines adopts the principles of international law as the law of the land. Nakasulat kasi yun doon sa Constitution, Article 2 yata, Article 2. This runs counter to that. Hindi mo kailangan kasi ng warrant sa Pilipinas, kailangan mo valid warrant lang. Yun lang naman ang sinasabi. Eto, wag natin gamitin si Digong na example para medyo mas simple. Halimbawa, si Kibuloy may warrant of arrest sa California, sa US. So padadaanin pa yan sa Korte ng Pilipinas at kailangan maglabas ng Korte ng Pilipinas ng warrant of arrest? Hindi ba pwedeng i-recognize na lang natin ng Pilipinas yung treaty na meron tayo sa Amerika? At i-implement yung same warrant na yon? Ito na ba yung latest na picture ni Aimee? Hulas na si Aimee. Mukhang pagod na siya, guys. Ganun talaga kapag nasa side ka ng kalokohan kasi. Nakapagod talaga yan. Di naman siya ganyan dati. Naging ganyan lang naman siya nung sumama siya kay Digong. Ganun yata talaga pag nai-influensyahan ng demonyo Mas maingay ang boses ng demonyo sa kanya ngayon. Ganun talaga. Kaya nagkakaganyan si Aimee. Si Aimee Lacson. Ang stupid, no? Stupid ni Aimee. Nakakatawa na lang Seriously, nakakatawa na lang. Kasi, alam nyo, kaya siya nag-iingay ng ganito. Tatakbo nga siya ang vice-presidente ni Sara sa 2028. Yan talaga ang plano. Kaya hindi niya mabitawan yung mga Duterte. Kasi nga, si Sara lang naman tumanggap sa kanya Diba? Tapos, ina-attribute pa niya yung panalo niya ngayon kay sa Senado bilang kay Sara Duterte. Di lalo pa siya ngayon kumbinsido na ilaban si Sara. At kumapit tuko sa mga Duterte as if. Ganun talaga. Pag napapasama ka talaga sa mga Duterte, nasisiraan ka ng bait.